mga kasalanan. Maayong buntag sa tanan ng Dios, magapanalangin ka natong tanan ini nga kabuntagon. Salamat sa Dios sa iyang gihatag kanato nga maayong mga panglawas. Bisan pa sa tong panahon karon nga ulan gyud ug mayo mga igsuon. But this is a great blessings nga mahimo kita nga makapadayon pagpaminaw sa pulong sa Dios. May buntag sa tanan natong mga tigpaminaw sa tibok natong maabot sa atong sibihan. Dalaygon natong buhi nga Dios, salamat sa inyong matag usa ka kinabuhi. Padayon kitang magalig-on sa atong pagtuo pagsalig sa atong buhi nga Dios. Law karong Domingo, pizza size, tuig 2021. Magapadayon ng Diyos sa paghatag ka na itong kusog kadasig. O nga itong cellphone number para sa inyong text, sa inyong prayer request, greetings, mga pagpasalamat sa Diyos. 0905-850-6305. 0905-850-6305. Pagayay ng mga alipin ng kasalanan sa pangalan ni Jesus. Siyang sumasahati, higit na makapangyarihan sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Kasalanan kay ganda ng Ang pulong sa Dios nga itong patalinghugan, nini nga kabuntagon karon. kapag kapi Makita na ito din sa Isaiah chapter 1 verse 19. In Isaiah chapter 1 verse 19, anong saya the word of God says, if you be willing sa maka and obedient, ye shall eat the good of the land. Amahan nga balaan, salamat kayo sa imong pulong nga maghatag ka na mong dugang kusog. awit Dugang kadasig sa among pag-alagad gana kanimo. Nagaduol kaming tanan, di kanimo nini nga kabuntagon. mga ng kagal Kawala gid kay pagkulang bisan pa sa among pagkatulogon. Nagapadayon ikaw sa pagpadayag sa imong pagkagamahanan nga Dios sa among kinabuhi. mama Amahan nagampo ako nga imong tagag takong pabor. ko Dako ginog pagpadayag sa imong pulong niani nga kabuntagon karon. ay Lord God, you continue to change our hearts. You continue to change our minds. As we continue to study your word, puso we want more of your presence. That your presence will give us freedom. bagong Your presence will give us joy lakas and will give us more courage to face any challenge of our lives. ng araw Salamat to Diyos nga bisan pa sa tanang mga Facebook viewers, sa aking bisan pa sa magalantaw niya ni Ginoo. Ako nagampo nga ang imong pagpadayag, pagpakisulti sa matag usa kanila. ng mag Salamat to Diyos nga ang kadaugan anaalamang diha sa pagpaminaw, pagsunod sa imong pulong. piling ka Anaalamang diha sa imo Ginoong mga pagpadayag sa imong balang Espiritu Santo, and we recognize right now saya the great teachers, the Holy Spirit. kasama Father God, use your servant for the glory of your name. Ang tanan karong gikapuyan, gibudlayan, taran karon nga dunay mga balatian. Magapanglihok ikaw sa ilang naimutagan. lag Imo'y padayag o Diyos ang dako nimong mensahe. ang Imo'y padayag o Diyos ang dako nimong gugma. pang Tungod kay buhi ka nga Diyos.
makagagahom ka nga Dios sa walay katapusan. Itananong giampo gipasalamatan kanimo gamitang imong ubos nga ulipon para sa imong kimayan. Ikaw ang iyong Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. isang taong tulad kong nilingap mo. Ang pulo sa Dios nga to patalinghugan tun-an nato nini nga kabuntagon makigsunan. Nagisgot kita increase by obedience. There is a benefits Sus kita'y puri. if we are increasing our obedience unto the Lord. Ang mayroong Mao na dinha nga mo increase ang atong obedience, lakinig mo decrease ang atong pagkatawhanon. ng Mahimo kini nga ang pagka-Diosnon nato nga tinuuray mahimong the more nga mutubo sa atong matag adlaw nga kinabuhi. aking Matud pa dinhi na Isaiah chapter 1 verse 19. pagmamahal. If you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Biyaya mo ay Kuning mga kaigsunan, pao nagisgot ini if we are willing pas. and Sus obedient, kita you shall eat the good of the land. at sasamba Na kung kita andam nga musunod, lakas. makakaon kita sa abot sa yuta. Kung sani nga abot sa yuta, nga maayo nga abot sa yuta. Munang mga pabor, munang mga pagpadayag sa dako, kaayo nga pabor ug panalangin sa Dios. Nabisan unsa pa ang sitwasyon sa atong kapanahonan karon. Nagapadayon pagbukbo ang Dios sa dako niyang pabor sa atong matag usa ka mga kinabuhi. Pana Wala gyoy landong sa pagkulang. Wala gid siya nagkulang sa matag usa ka na. ng araw Kabisan pa doon na tayo mga kalisdanan. sa akin. But we continue to increase by obedience, for we can eat the good of the land. Patod pa din in Deuteronomy chapter 7 verse 12. Wherefore it shall come to pass, if you heard to these judgments and keep and do them, that the Lord thy God shall keep unto thee the covenant and the mercy which he sware unto thy fathers. And he will love thee and bless thee and multiply thee. He will also bless the fruit of thy womb and the fruit of thy land, thy corn and thy wine and thine oil, the increase of thine kind, and flocks of thy sheep, in the land which he sware unto thy fathers to give thee. Thou shalt be blessed above all people. There shall not be male or female barren among you, or among your cattle. And the Lord will take away from thee all sickness, and will put none of the evil diseases of Egypt, which thou knowest upon thee, but will lay them upon all them that hate thee. According to God's word, ingon siya din ang Diyos na higugmas matag usa ka natog panalangin tad nanta sa Diyos. Ug iyang padaghanon ang atong mga kaliwatan ug ang mga abot sa atong mga kayuta. Iyang pabungahon. And this is one of the benefits. This is the benefits of increasing our obedience unto the Lord. Naingon din ang pulong sa Ginoo, thy corn, thy wine, and thy oil, the increase of thine kind, and the flocks of thy sheep, in the land which he sware unto thy fathers to give. Ingon na siya, mahimo silang panalangin sa tanang mga katawan. Wala na yung mga babae o lalaki nga dili makaanak.
bisan pa nanto sa tanang mga kahayupan mahimo kining manganak og daghan. Ingon ang Dios, akong kuhaon ang tanang balatian diha kanimo. Og dili na ako magbutang pagsakit sama sa nahitabo ninyo dito sa Ehipto. Unya makita sa tanan nga nasuko diha kaninyo. Na makita nga kamo mahimong mapuno sa pabor og panalangin. Apan kinanglan ang atong pagka matinumanon. Ngano mga Israelita, dugay kay siniabot sila sa yuta sa Kanaan. Because they are hard-headed. Dili makasabot kining atong pagka lisod kaayo pasabton. Nabisag nakasabot na. Bubuhat gapon sa iyang kagalingon lang na sabtan. Mo resulta na sa wala gyoy pabor ug panalangin sa Dios sa atong kinabuhi. Because our God is not a compromiser God. He is pure. Mingon taw say okay ra na. Makaingon taw say nga sige lang ato na lang sabton. But we are not pleasing people. We are here to please God. Nata karon dinhi aron mahimuot ang Dios. Nga kung mahimuot man ang Dios sa tumatag sa kinabuhi, ingon pa di ang pulong sa Dios, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All these things. God is preparing all things if we are seeking Him first and we are living in righteousness. Muna nga sa itong matag-usa kay kinabuhi, dili na to mahimo. Kini sa ato lang kung galingon nga kusog. But we can do this by faith, by self-discipline nato. Ng atong ipasunod ang atong unod nga sa pagkadisiplinado nga anak sa Dios aron mahimo kitang blessed by God. Dili na to ni mahimo sa ato lang kaugalingong kusog, but we ask the Holy Spirit, we ask God in prayer, we ask Him in knowledge and wisdom that we can continue to overcome every weakness nga naa sa itong matag-usa ka mga kinabuhi. Mahimo kining kabahin sa strength of God nga makita sa matag-adlaw sa atong matag-usa kapag kinabuhi na sige. The Hebrew word for multiply in verse 13 is rava. Rava, it means to be an authority. Naay otoridad nga gihatag sa Dios dinhi kanato. Ngang plano sa Dios, kaubuton sa Dios matag-usa nato kay kinabuhi. Dili nga magpabilin lang kang plus, kundili multiply. Your life will multiply. Nga bisan pa karon ang imong multiplication gamay pa times 2, times 3, ang uban times 10 na. But the important is you have peace in your heart. You have joy in your heart because God is working in our lives. Be increased, enlarge, excel. These are some of the most incredible scriptures in the Old Testament. Kung ang Diyos nagingon siya, we must increase. You must increase. You must enlarge your territory. Kinahanglan mo excel po ka. Sa atong matag-usa kay kinabuhi, dili ta magpabilin lang sa atong nahimutangan. Dili ta magunahuna nga diha ra tataman. Kundi atong hunaw-naon nga ang Dios is a great and mighty God. Nagakita siya sa atong mga kaluyahon. Kung ato kining isurrender ang atong kaluyahon diha sa Dios,
mahimo kini nga kaya kani nga kuhaon sa Dios sa atong matag usa ka kinabuhi, nga atong ma-focus ang dakong plano o kagabuton sa Dios sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi. So mga kaigsunan, God is calling us to increase, not to decrease. Increase meaning God is giving us authority to multiply. To multiply ang atong matagusa ka kinabuhi, ato kining i-share ngadto sa uban. We will share our lives, the holy living. Dili kay ang i-share nato mao ang atong pagkatawhanon, ang atong pagkamaluyahon. Dili i-share nato ang ato lang mga kapildihan kagul-anan. Dili i-share nato ang kadaugan sa Dios. Matag adlaw sa atong kinabuhi. We are more than conquerors. You are more than victorious by obeying the word of God. These are some of the most incredible scriptures in the Old Testament. If only the heathen had known that all the poverty created by the worship of idols and other such evil spirit practices could be cancelled by faith in God. Muna nga nung nagkalisod-lisod ang mga Israelita kaniadto because they do not believe the word of God. They did not obey God. Tingnan sila sa Ginoo, ayaw mo pagtipon lagi og mga pagkaon dito sa inyong mga panimalay. Kaon mo tamas yung makaon. Ang tao kay namang pagka masinupakon, nanulod og sako sa ilang mga panimalay ang atong mga pagkaon. Ilang gidala silang panimalay kay nahuna na basin og di ni matinuod ugma basig wala na koy pagkaon. Mo bitan na usahay kumuhatag bitaw ta sa Ginoo, magunahuna puta nga ako sa nibilin. Kining tights na ko katunga ako sa nibilin kay di lang sana ko nihatag kay basin og ugma ba basig wala na ko'y kwarta ugma. Pero ang Ginoo mga igsunan, labaw pa siya sa tanan nga nag-atiman din kanat. Kung nag-atiman ta sa atong mga lawas, kung nahigugma ta sa atong kinabuhi, mas labaw pa ang Diyos nga nahigugma din kanato. Tukay siya ang tag-iya sa tanan nga naa din kanato. Muna din mga kaigsunan, ang pulong sa Ginoo nagaisgot sa dinhi na ang poverty, ang sinugdanan gyud sa kapobrehon sa tao mo nang pagsimba sa mga Dios-Dios. Usahay manggod ang atong unahuna lang sa mga Dios-Dios kanang mga kinulit og tao. Pero dili lang kay kana. Ang gisulti dinhi mga Dios-Dios kanang imong yatagan og panahon sa imong kinabuhi kaysa Dios. Imong negosyo, Dios nimo na kung mas gipalabi nimo imong negosyo kaysa imong relasyon sa Dios. Imong asawa o imong bana, Dios nimo na kung mas gipalabi nimo imong bana o imong asawa kaysa Dios. Imong trabaho, Dios nimo na kung mas gipalabi nimo imong trabaho kaysa Ginoo. Labi na karon, adlawng Domingo, mao ni nga atong tigsimba nga hiniusa diya sa Dios. Yes, makasimba ta matag adlaw sa tumapa ni Malay. But God is commanded us nga dili na tuundangon ang matag simana ka panagtigom. Mauna ang pagpalig-on sa atong relationship sa Ginoo ug sa atong isig ka magtotoo. Diha ta makoreksyonan, diha ta magiyahan, diha ta makabaton na pod og kadaugan. So muna mga kaigsunan, nga ang kapobrehon nato resulta na sa atong pagka-masinupakon diha sa kabuton sa Dios. Masinupakon. Dili gyud mo sunod sa kabuton sa Ginoo, maingon ra compromiser. Maingon dayon nga okay ra na siya. Kanang ato lang na sundon, ato lang sa nang tagaan og panahon. Makaisunan ang panahon dili ato yan na sa Dios. Muna bitaw nga naay mga panahon. Naapoy mga higala na to mingon nga dabi pastor ka nang wa ka kapamalandong anang mga tao nga gipaabot da sa imo. Kung sa plano sa Dios niya na.
Ang Ginoo ba kay nagpadala ng mga taong makapabugat nato? Kung tinuod siya ang ipadala sa Dios dinhi kanato, mudayong sa sabulaton sa Ginoo. Maunay atong sabton nga ang Dios dili siya mopadala og problema sa imong kinabuhi nga muduot nimo santo sa kalautan. Kung ang tao nga gipadala sa Dios da kanimo, ang Dios ba kay nagpadala ana, makatabang na sa bulaton sa Dios. Pero kung nakadaot sa bulaton sa Ginoo, posibleng yawa mo nagpadala na. Una nga ito manggong pagpadulot sa atong prayer life na to sa Ginoo. Yung atong pagtuon sa pulong sa Dios. Mo resulta na sa atong pagpanabot pod sa atong application sa pulong sa Ginoo matag adlaw sa kinabuhi. Kay dili mang Dios magpadala nato og problema nga makadaot sa iyang buluhaton sa atong kinabuhi. Sa imong panimalay, kung nay tawo nga gipadala sa Dios diha, ipaabot na sa Ginoo aron makatabang, makapanalangin sa imong kinabuhi. Dili makaangin sa imong kinabuhi. Muna gipadala sa Ginoo. Pero ang nagpadala na dili Ginoo, mo damage na sa imong pamilya. Muguba na sa imong kinabuhi. Huwag mo na'y ampingan na to, bantayan na to. Nga matod pa ni Apostol Pablo, likayi kanang mga tawhana nga nagpadayon sa pagbuhat og sala. Dili pwede na to, mingon lang ta nga ato lang na sunod-sunuron, ato lang ng ulog-ulugan. Nabuang kaya atong ulog-ulugan? Dili inana ang atong pagkinabuhi sa bulaton sa Ginoo mga igsoon. Kung usay sala gina siya, kung usay tarong gina siya. Dili na pwede nga ato na i-consider kay ngano ang Ginoo. Kung istrikto ta mas labaw kay istrikto ang Dios sa atong kinabuhi. Okay na ang Dios iyang gihatag niyang bugtong anak para makita nato nga balaan gid siya nga Dios. Kinahanglan kung kabalo na ta sa kamatuoran, magkinabuhi ta diya sa kahayag. Magkinabuhi ta sa kahayag diya sa atong pagpanulti. Diya sa atong mga posting, bisan pa sa atong mga Facebook, na may mga Facebook karon, makita na to ang tinuod nga Kristohanon din na. Ang tinuod nga born again din na, nagposting sa mga Word of God. Nagpost og mga pulong sa Dios ug makapalig-on ngadtos nagbasa. Pero dili pa kay na born again na imong Facebook, labaw sa tanan natagiya ng Facebook. Bisan pa sa mga TikTok diha, sa mga YouTube na to din ha. Makita ba na to ang pagsunod na to sa Ginoo? Wala. Kaya nga naman, ato gyapong gipaswabi ang atong pagkakalibutanon. Nakita na tong kalibutanon karon. Nakita na to ning second wave karon sa COVID variant. In India, grabe yung nangamatay dito matag adlaw. Ya karon dili pa taga ka kuyawan, di pa taga kahadlok sa disiplina sa Dios sa atong mga sala. Mubuhat gyapon ta og kanang moingon gyapon ta i-consider na to na. Dabig, simba ko lang may gukas COVID. Ha? Kaya ikaw nagbinuang ka na ng panahon na. Wala na to gibadlong, wala na to gisunod ang tinod nga kabuton sa Ginoo. Sayang kayo atong kinabuhi mga igsoon. Nga nagkapait pa ta, nagkalisod pa ta dinis kalibutan. Karon panahon na, lisod kayo malakaw-lakaw. Kaya naman, mag-face mask pa ka. Nakas public, mag-face shield pa ka. Lugos na kakaginhawa. Pag-abot dito, hukom, paingon pa kita sa imperno. Mas naging makaluluoy ang atong kinabuhi. Kaya naman, pag-abot sa imperno, eternal damnation na. Meaning, eternal na nga kasakit. Nakasamtang buhi pa ta. Magtarong na kita sa atong pagpangalagad sa Dios. Musunod kita tinuoray sa pulong sa Ginoo aron ma-enjoy na to ang abot sa pabor sa panalangin sa Dios sa atong matag-usa ka mga kinabuhi. Kapoy pangutana din nako ni abot nga ingon nga, Pastor, kanus amang gini mo undang ang COVID? Ingon ko nga muundang na ning COVID. Kung
kung ang tanang tao maginulsol ug moalagad sa tinuod nga Dios. Kay gini tanan gialaw ni sa Ginoo tanan natong mga problema, mga balatian aron makapaduol kita sa tinuoray nga pagsimba diha sa Dios. God always has miracle provision as we walk with Him. Na kung maglakaw kita diya kaniya magkaigsuunan, na ay milagro, na ay pagtagbo sa Diyos sa matag adlaw sa itong kinabuhi. Di ta mahadlok. Na usahay, masakitan ang tao usahay sa imong gisurya tungod kay tinuod. Ang importante, gihigugma nimo na tawana tungod kay imong gipadayag ang tinuod nga kamatuoran diya sa Ginoo. Kung wala ka na higugma ang tawhana, mingon ra ka, sige lang, okay ra. Sige lang, padayon lang yun. Abi tayo uban nga mingon tao sa padayon lang simba brad, basta kay padayon lang simba, balag magubog-ubog ka diya, balag magbinuang ka usahay. Bala diya Lunes paingon sa Sabado, patad ka diya kung say patarani mo din na sugal ka diya, inom ka diya, basta ka Domingo brad, simba lang ha. Usahay, unay atong strategy usahay na tong mga tao nga napas kalibutan. Pero makigsunan, dili na mao'y gusto sa Ginoo. Ang pagsimba, dili na ingon nga ato lang dula-dulaan ang panahon nato. Kaya wa ta kabalo sa unahan. Wa ta kabalo kung diha ra batataman. Muna kang pusimba ganita sa Ginoo. Adunay dako gyud pagka masulundon sa atong kasing-kasing aron masinati nato ang milagro sa pag-provide sa tanan natong gikinahanglan kung magalakaw kita ang tinuoray diha sa kaubuton sa Dios. Matud pa dinhi in John chapter 10 verse 10. The thief come not but for to steal and to kill and to destroy. Muni ang yawa, muni ang ingon ako, kung kana gipadala na sa Dios, dili na siya makaguba sa bulhaton sa Ginoo. Dili na siya makadaot sa bulhaton sa Dios. Kung ang Dios may nagpadala nimo, ang imong kasing-kasing masulundon sa pulong sa Dios. Ingon din sumpay, ingon si Jesus, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Muna nga sa atong matag usa ka kinabuhi, ang Dios nagahatag kanato og kinabuhi. Muna iyang gusto nga iyang buhaton sa diha nga ni dawat kita diha kaniya. Sa diyang nangalagad kita diha kaniya. Sa diyang naminaw kita sa iyang pulong. So dili man ato malunlon masunod tanan, pero sa diha nga nakabalota nga sala, maingon ta, Lord, kuha kini sa akong matag adlaw sa kinabuhi. Kuha kining akong pagka makasasala nga kinaiyahan. Sa bitaw kining mga kasagaran yun karon nadunggan ako. Sayon na kay nimo isulti ang bastos nga istorya kaysa pulong sa Dios. Whereas dili na mo'y gusto sa Ginoo. Gibuhat ta sa Dios aron pagdaig, pagsimba, pagpasalamat diya sa Dios. Wala ta gibuhat sa Dios aron mas atong sulti ang binastos nga istorya. Madungog pa na sa imong mga anak. Sad to say, kung napay Kristohanon, gainana gyapon ang istorya. Muadto lang ito sa simbahan. Magbitbit lang sa Bible, bitbiton lang, pero sa sulod, ang bitbit dito kalibutanon pa. Dili na maoy gusto sa Dios nga atong ikinabuhi matag adlaw mga kaigsuonan. Kaya ang Dios naghatag kanatog kinabuhi. Ingon pa sa John 10:10. Siya naghatag kanatog abundansya nga kinabuhi. Pero ang yawa, unsay gihatag sa yawa nato? Nangawat, mo patay, mo laglag. Una siya ang buhat sa yawa. Muna nga kung ang tao nga niabot diya sa bulaton sa Dios,
Muautabang sa ministry kung nakalaglag, nakadaot man na sa ministry. Dili Ginoo mo nagpadala ana. One of Christ's mandates was to give us abundant life. So the secret of abundant life is obedience to God. Obedience sa imong paghatag panahon sa pagsimba sa Ginoo. Pila naman ka minuto ang imong prayer life? Pasig 5 ra gyapon ka minuto. How many years na ka nangalagad sa Ginoo? 20 years, 10 years. Yang imong pag-ampo 5 ra gyapon ka minuto. Sa naman tao na nga relasyon na to sa Ginoo. Ikaw kunog bana, kasawa, wa na mo'y pagsulti-sulti. 5 lang ka minuto yung pagsulti sa kada adlaw. Makasinabot ba mo sa inyong plano o buhaton yan ang adlaw? Ang atong pagsulti sa Ginoo, kinanglan, tagaan na itong taas nga panahon. Kaya nga atong pong pagpaminaw sa pulong sa Diyos, tagaan po na itong taas nga panahon. In 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficient in all things may abound to every good work. Muni ang Diyos na ingon siya, He is able. Nga ang tanan nga grasya, ibubo niya sa imong kinabuhi karon. But you must increase your obedience to our God. Pasig ni decrease no na nga itong pagka masulundon na sa Ginoo. Karong panahon na makigsuna, di na pwedeng ato pang lipod-lipuran ang pulong sa Diyos. Daghanan na nga matay. Nga di pagid nato isentro ang pulong sa Ginoo. Kinanglan ato gyud tinud-on. Kitang mga magwawali, di ta mahadlok, di ta mabalaka. Di ta magpahimuot sa tao kung nila ito pahimutan ang Diyos. Kaya dili ang tao may nagbuhi na to, kung dili ang Diyos may nagbuhi na to. In 2 Corinthians chapter 9 verse 10, now he that ministered seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness. Siya ang Diyos naghatag. Naghatag ka na tog binhi. Naghatag ka na tog tinapay sa kinabuhi. Naghatag sa tanan nga bunga sa increase sa atong pagkamatarong. Muna nga kung nagkinabuhi tang matarong, mo increase ang atong panginabuhian. Mo increase ang atong pagpuyo. Mo increase ang pagpadayag, ang pagsalig sa mga tao dinhi sa atong kinabuhi tungod kay nakita niya ang imong pagkamatinud-anon nga anak sa Ginoo. Usay gamay ra ganing butang di ta masaligan. Munay hinungdan dili na dayon ta saligan pa sa dagkong mga butang sa Dios. Nay mga taong gamiton sa Ginoo aron mo salig na to. Pero tan-aw gani ang tawhanag, di man gyud ni kasaligan, naong palang daan. Lisod na kasaligan. Kay naa ang pagkatawhanon sa pagpanulti ug sa aksyon. Isa may mo panalangin na to, ana. Kung natay trabaho, tarungon na to itong trabaho. Kung natay ministry, atong tininuuron ang atong ministry. Sa ministry ni mo niya, pagpanghinlo sa simbahan. Ministry ni mo, intercessor ka sa simbahan. Ministry ni mo, pagtabang sa uban. Buhata na sa tibok ni mong kasing-kasing. Sa tibok ni mong gugma. Sa pagpahimuot sa Ginoo, dili sa mga tao. Kaya ang mga tao, bisang sa anong pahimuot, naagyo time nga magbuot ng tawhana nga sa iya ang gustong kahimutan mo'y ang gustong makita nimo. The Greek word for enrich, kaingon din in 2 Corinthians chapter 9 verse 11, being enriched in everything to all bountifulness, which cause through us thanksgiving to God. So naingon din the Greek word for enrich is flautizo, to make wealthy. Wealthy meaning himuon ka nga adunahan sa Dios.
Ang Dios nga tong gilagaran mo ni tag-iya sa tanang butang. Kung ato siyang mapahimutan, labaw pata panalanginan sa atong buhi nga Dios. The Greek word for bountifulness is haplotes, singleness of heart. Meaning, single lang ang atong kasing-kasing nakasintro nga na sa Ginoo. Wala sa mga butang nini nga kalibutan. Wala sa mga tawhanon nga pangandoy sa atong mga kasing-kasing. It means without dissimulation or some other motive. Wala na ilain pa ang atong tinguha sa atong kasing-kasing. Mao ang atong sentro nga pagpahimuot sa Dios matag adlaw sa atong kinabuhi. Una nga kung na may bulaton sa Ginoo, labi na sa body of Christ, singleness of heart mo na atong kinabuhi kasing-kasing. We will support the mandate of God in the body of Christ. Dili lang ta magunahuna lang sa ato lang lokal nga mga churches. Karon mga kaigsunan, naatay gitawag Kristohanong pagtinabangay. Nagsunod ta sa kabuton sa Ginoong magtinabangay tang tanan. Nga kung na may papahulayon na sa Ginoo, ang tanan nga mga churches, tanang mga pastors, magtinabangay, magdayong sa kasakit, aron mugaan lang ang gibug-aton problema sa matag usa ka mga pamilya nga hiningtungdan yan. Napay pipilang naniid pa. Napay pipila mingon nga kung ako mo'y nagkuan ana, ako lang unta, dili na siya mao mo'y atong tumog tinguha. Ang atong tumog tinguha pagpahimuot sa Dios. Nisunod lang ta sa Ginoo. Una nga atong pagsunod is to trust and obey. Kung unsa ang makaayo sa bulaton sa Ginoo, ato nang sundon sa walay pagduha-duha, walay pagduda-duda, walay kukahadlok. Kay kitang tanan, nagsunod ta diha sa Ginoo. Ang pagsunod sa Ginoo, ibuhos sa Dios ang pabor ug panalangin sa atong matag usa ka makinabuhi. Amahan langit nun, salamat kayo nini nga pulong nimo, that we should increase our obedience. Nga dili kami magakaluya sa among pagka matinuohon diya sa imong pulong. Labi na sa among prayer life, the more mo increase ang time to pray. Mo increase ang among pagpaminaw sa imong pulong. Mo increase ang among pagtuon sa imong pulong. Dili mo decrease. Ang mo decrease ang among pagkatawhanon, ang among pagkamasalaypon, mag-anam kinig kawala sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga kung nagampo sa tanan pud karon nagapaminaw, nga bation pud sa matag usa ang kadasig sa pagka matinuohon sa imong pulong, ang kadasig sa pagbuhat sa matarong diya sa imong pulong. O Dios, bisan pa sana karoy balatian, adunay makasakitan ako nagampo nga imo siya karong bisitahan, mulabay ka karon sang nimutangan ug imo hikapon ang iyang balatian. O Dios, kalabing gamhanan, kung nagampo nga kung naaman karoy mga pamilya nga dunay mga problema, financial problem, physical problem, emotional, material, financial. Lord God, I pray for your special visitation right now in the mighty name of Jesus. Your presence, oh God, there is healing. In your presence, there is freedom. In your presence, there is victory. Salamat o Dios nini nga pagpadayag nimo sa iyong pulong nga mutubo kami sa among pagka matinumanon. Nga sa among matag usa ka kinabuhi makita madayag ikaw. Imong tanang himayag kanungganan pagpasidog pagpasalamat. Sa gamhanan ngalan ni Jesus. Amen og amen. Salamat sa Dios sa tumatag usa ka pagsunod. Pagpaminaw kanunay sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo naagid siya dakong buhaton sa tumatag usa ka kinabuhi. Dili ta niya pasagdan sa panahon nga kita wala ta nagapasagad sa atong pagka matinuman.
tinumanon diya sa Dios. Padayon lang ta, padayon lang isuon. Padayon lang sa imong pagkamatinumanon diya sa Dios. Kitang tanan, muani ra ta ang atong mga sakripisyo para sa kimayaan sa Ginoo. Na may kita nimo nagpadayon sa ilang pagkadautan, nagpadayon sa ilang mga pagkamasinupako na sa Ginoo. Pasagdi na. Lain-lain ta. Individual ang atong pakigrelasyon nga nasa Ginoo. Bisang usahonan mo na, kapila na nimo na gibadlong, kapila nimo na gistoryahan. Gahi gyapon kayo. Natugutan nato nga siya ra gyoy magbag-o sa iyang desisyon sa kinabuhi. Salamat kayo sa tanan to mga listeners sa Facebook. Inunan po sa atong nagapaminaw karon sa atong matagusan na to ka mga panimalay. Salamat kayo. God is talking to all of us. Sagyan ang Diyos nga magapadayag matinago nga butang sa tumatagos sa kikinato. So may butag diyan ni Brad Bibot Hadman. So sa iyang tibok pamilya, ni Lisel, ni Kisi, ni Dudong. Ingon ban sa Hadman family. Salamat kaniyong tanan din na sa inyong pagpadayon pag-ampo. Pagpadayon ninyo nga matinud-anon diya sa atong buhi nga Dios. Salamat kayo sa Dios sa inyong matagusa ka padayon pod nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. So ingon si Brother Bibot, amen. Okay, salamat kayo. Ni Pastor Gilbert Balaod, siya daw obedient of man shall abound with blessing. Salamat kayo ko sa pagpahinumdum sa pulong sa Ginoo. Aning kabuntagon kay usahay, makalimot man ako sa akong mga katungdanan ngadto sa Ginoo. Okay, Orb, salamat kayo sa Dios. Instrumento ra kita sa Ginoo, ha? Padayon lang tapag ampo, padayon lang tapag dinasigay sa gusa. Kita tanan na doon na magintay mga kaluyahon pero di nato nitugutan nga mo ulipon sa atong matagusa ka mga puluhaton niya sa Ginoo. Kanan po ni Sir Jeffrey Martinez. Sa good morning, Pastor. Salamat sa Word of God you share this day. We always pray for the continuity of your ministry to touch the spiritual life of all people listening on the ear and those following here in the social media. Salamat kay Sir Jeffrey. Ano po ni Ma'am Dorim, salamat kay sa imong kinabuhi, sa inyong kinabuhi. Ang Ginoo magapadayon pod og hatag kaninyo maayong panglawas. I always praying for good health, healing, and more favor from God. Na mahuman na gid nang nasugdan nga panalangin nga panimalay nga gihatag sa Dios diya kaninyo. So God bless you Sir Jeffrey and Ma'am Dorim sa tibok nimong pamilya. We are so blessed to have a friends like you, and God will continue to use you for the greater expansion of His kingdom. Labi na din sa syudad sa Salvador. Noon po ni Pastor Lamberto Madrid Arbado. Morning blessings, Pastor. Watching you from Poblacion Carmen, North Cotabato, Pastor John Arbado, One Life Worldwide Ministries Incorporated. Thanks for your inspiring message from the Word. Okay, salamat kayo igsuon, Pastor Lamberto. Salamat kayo sa Dios sa imong kinabuhi. Og sa tanan natong mga tigpaminaw, sa atong tanang mga pastor sa Isipa, El Salvador Evangelical Pastors Association, agino magapanayon pagpanalangin kanyong tanan ni Pastor Anaclito Marcil, ni sa tanan yang mga anak dinha no sa tibok nagapaminaw nato di Hinigdaan. Mayong buntag barangay Hinigdaan. Salamat sa Ginoo sa inyong matag-usa ka kinabuhi. Sa tanan nga nagapaminaw diha, ang Dios magapadayon pagpatubo sa atong pagsalig pagtuo nga kaniya. May buntag po diha sa dapit sa Tugasnon, sa tanan to mga listeners sa Pagtukaw Church. Ang Ginoo magapanalangin padayon diha kaninyo mga igsuon. Ingonan po diha sa dapit sa Sampatulog ni Pastor Jolito Marcil, ni Maricel Marcil. Donald Galarita, ni Maricel Galarita. No, salamat kay sa inyong pagpadayon pagpamilya.
Yan ni Marjon Marcel. O sa tanan natong mga kaygalaan din na. Diri punta, dapit na punta sa kalabay-labay sa tanang Murala nga family. So maayong buntag kayo tanan. Salamat sa Dios sa tanan to magtitig paminaw diya sa dapit po sa kalabay-labay. Sa dapit po din na sa Bulisong ni Pastor Erwin Abaldi. Salamat sa Dios sa inyong padayon nga pagsunod, pagpaminaw po din ni kanato. Sa Philadelphian Church members and leaders, God bless all of you. Ang Ginoo magapadayon pagpanalangin Pastora Lorna Abaldi. Mas tibok nila nga ninyo diha ingon man ni Pastor Boy Suarez. Ang Dios magapadayon pagpanalangin ni Pastor Boy. San pa sa atong coming nato nga ministerial monthly ministerial fellowship nato this coming second Monday atong diha sa ila ni sa Philadelphian Church sila ni Pastor Erwin o ni Pastor Lorna Abaldi. Ang Ginoo magapanalangin diha kaninyong tanan. Salamat sa Dios sa inyong matag usa ka kinabuhi. Ngayon sa itong mga listeners po diha dapit sa Kugon, ang Ginoo magapadayon pagpanalangin kaninyong tanan din ha. Salamat sa Dios sa padayon nga pagsunod ni Brother Adil Palasan sa Tibok Palasan family, Lorono family diya sa Kugon. Ingon man sa tanan atong mga tigpaminaw din ha. Salamat kay kaninyong tanan mga igsoon. Ulan pod sa atong mga listeners diri sa dapit sa Kibunbon, salamat kay kaninyong tanan. Sa Cuevas family, Mangayan family, Pakamalan family, Sabilia family. So, ang Ginoo magapanalangin kay inyong tanan, Magtrayo family. Dapit na po diri sa poblasyon, Sister Jane, ang Ginoo magapanalangin da kaninyo. Sa Sunfor, sa itong listeners din na sila si Clemente Lorono Jr. Magapanalangin ng Diyos padayon da kaninyong tanan. Sa tanan natong mga tigpaminaw des poblasyon. Salamat gid kayo mga igsoon nila ni Grace. Akong inanak sa kasal no. Be strong Grace pag kinabuhi ko dia sa grasya sa Ginoo kay mungalan Grace. Mr. Nimsi Manzo no, ang Dios magapanalangin padayon. Salamat kay kaninyong tanan nga nagapasunod, nagapaminaw sa mga listeners da sa Santo Niño. Diya sa Santo Niño sa dapit diya sa poblasyon. Salamat kaninyong tanan mga igsoon. So nga to cellphone number 0905-850-6305. Para nitong wala pa yung cellphone number na to. 0905-850-6305. Ingon man diri sa to dapit din sa Sinalok sa Cornerstone Family Church members and leaders. God bless all of you. Pastor Jamie Uko. Ingonan po ni Naster Ilina Uko Ompok. Amor Casanida og sa atong mga tibok na to magsilingan na din ni Banaag family, Umpok, Tanyo family og sa Liba family. Sa itong mga listeners po din na sa WL ni Lidegard Fernandez, mayong buntag dia kanimo Idruso. Ang Diyos magapanalangin sa ng mga trabanti po din na sa SISO, sa Romantico family. Ayon po ni Brother Jojo. Diyos magapanalangin dia kaninyong tanan. Ni Pastor Merlito Simakon family sa Jesus Health Ministry. Ug sa ato pong mga kauban sa Christ Blessed Family Church, Pastor Oliver Habutay family. Ano po ni Pastor Lisa. Ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan dinha sa Sambulawan. So, sorry kayo ako kadayog anha kagapon, medyo inagid makaya sa to schedule. But I'm praying na maayo lang panahon karon. Basig baka suroy ta, no? Pagumana to karong hapon. Okay, God bless kanyong tanan diya sa Sambulawan, sa Haujan family, kay Pardelio family. Salamat sa Dios. San pa sa Himaya ni Sir Rosalinda Pairat, sa Pairat family, ni Banban, ni Shelami, ni Rillos. Atong pangitabangon din nga nanak po nako sa kasal. Rillos Pairat, muutan nga anak sa Ginoo. Ngonan pod sa atong mga ubang mga members sila si
Pastor Rudy, Sir Nancy, manan po sa atong mga uban pa diha sa si Mercy, Kevin, si Lingling, si Brother Buti, o sa tanan naa diha sa lapit sa simbahan, Stefano family, ni Nunoy, ni Michelle, Sir Michelle, Campion family, o sa tanang mga Manangkil family, no? Ang Diyos magapanalangin dahil kanina. O sa itong mga listeners nila sa Amoros, salamat kay kaniyong tanan. Ang Diyos magapadayon pagpanalangin dahil kaninyo. Listeners po nato din na sa Claveria, mayong buntag, Baongon, Malitbog, sa dapit po din sa Manolo Fortits. Salamat kay kaniyong tanan, mayong buntag, sa Upol, dapit po din sa Alubihin, sa dapit po din sa Lagindingan, nila ni Pastor Kim, ni Pastor Leo. Ang Ginoo magapadayon pagpanalangin sa matag usa kanyo. So God bless kaniyong tanan, makigsunan. Salamat sa mensahe sa Dios, pagpadayag sa pulong sa Ginoo sa matag usa kanato. Dalaygon ang atong Dios nga buhi ug gamhanan. Kini inyong ubos nga laga dinhi sa kahanginan, Pastor Ayan Samunti, nagapasalamat sa Dios sa inyong matag-usa ka mga kinabuhi nga padayon nga magalig-on kita sa atong relasyon nga nasa Ginoo. Kaliwala sa atong mga problema pagsulay, dili ta pasagdan sa Dios. God bless to all of you mga kingsunan, and good morning. Dalaygon atong buhi nga Dios. To God be the glory.